Vanessa, natatakot ako. Bakit ka ba napapaniwala sa Jennifer na yun? For sure naman, tinatakot ka lang ng babaeng yun eh. Dahil hindi niya mabigyan ng anak si Tyrone. Ang sabi sa akin ni Jaron, ilang beses nang pumunta sa Germany ang mga yon para magkaanak. Pero nag-aaksaya lang sila ng pera dahil palaging nabubulok lang yung itlog ni Jennifer. Hindi yata match yung mga DNA nila or something. Mas lalo nakakatakot dahil kukunin nila sa akin si Debbie kapag nagkataon. Daing niya sa kaibigan at hindi ko mapapayagan ang bagay na yon. Pero hanggang kailan ka magtatago? Eto nga umiiwas ka pa, pero ang universe na nagpapahiwatig na kailangan niyang muling magtagpo. Siguro para ayusin ang nakaraan? Hindi siya umimik. Narinig ni Jennifer na kausap ni Tyro ng isa sa mga tauhan nito para imbestigahan tungkol kay Alondra. Galit na kinumpronta niya ang lalaki. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin mawala sa isip mo ang babaeng yon. Gusto ko lang malaman kung sinong batang yon sa buhay niya. Kung totoong anak ba siya ni Almira or anak naman siya ni Alondra. Paliwanag ni Tyrone sa kanya. At kung sakaling anak ninyo siya, anong gagawin mo, ha? Singhal niya. Natigilan to. Yamot na pinagpapalo niya ito sa dibdib. Bakit di mo siya magawang kalimutan, ha? Umiiyak na tanong niya rito. Ako ang kasama mo pero palaging ang babaeng yun ang tumatakbo sa isipan mo. I'm sorry, Jennifer. Gusto ko lang naman magkaroon ng kapanatagan ng utak ko. Sorry. Yan na lang ba ang kaya mong sabihin, ha? Simula na magsama tayo, wala na ako narinig sa'yo kundi sorry. Yan lang ba ang kaya mong ibigay sa akin, ha? Niyakap siya ni Tyrone. Jennifer, hindi ko kailangan ng awa mo, Tyrone. Ang kailangan ko yung 100% na pag-ibig mo. Yung walang kahati. Humahagulgol na sabi niya. Bakit di mo yun maibigay ng buog sa akin, ha? Ramdam niya ang guilt habang tinitingnan siya ni Tyrone. Inalikan siya nito sa noo. Pagkatapos ng lahat ng ito, pangako babalik na tayo sa Amerika. Gusto ko lang malaman kung nagkaroon ba kami ng anak ni Alondra. At kung sakaling nagkaanak nga kayo, kukunin kong bata sa kanya. Sunday, nakaimpake na sina Alondra at Debbie para sa outing na inindihan ni Almira para sa buong pamilya. Overnight daw sila sa Batangas. Alas 12 ng tanghali, susunduin sila ng ate Almira niya. Kaya naman nagulat siya ng alas 10 pa lamang ng umaga, narinig niya nang humintong sasakyan sa tapat ng apartment na tinutuloyan nila ni Debbie. Mommy, nandito na sila! Excited na sigaw ni Debbie. Ito nang lumabas ng kwarto para pagbuksan ng pinto ang dumating. Laking gulat nito nang si Mang Tyro ng mabungaran. Mommy, yung friend ni na Ninang Vanessa palang bisita. Narinig niyang sigaw nito. Kaagad siya na napalabas ng kwarto. Natakot siya na makita sa may pintuan si Tyrone. Madilim ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Debbie, go to your room and lock the door. Utos niya sa bata. Sa takot, kaagad tong napatakbo sa kwarto nito. Pagkaalis ni Debbie, kaagad siyang nilapitan ni Tyrone at hinawakan sa braso. Kita niya nagpupuwis na galit ng mga mata nito. Talaga bang kakambal mo na ang pagsisinungaling? Matigas na tonong sabi nito. Hanggang kailan mo balak itago sa akin ang anak ko? Tyrone, bakit kailangang ilihim mo sa akin ang tungkol sa bata? At kinasabot mo pa ang kaibigan mo para lang magsinungaling, ha? Hindi ka ba nakokonsensya sa ginagawa mo? Bumaon ang daliri nito sa braso niya. Wala kang karapatang palaki ng anak ko dahil mahahawa lang bata sa mga kasinungalingan mo. Napuno ng takot ang dibdib niya. Di na nakatiis si Debbie. Dahan-dahan niyang pinihit ang pinto ng kanyang kwarto. Palihim na sumilip para mapakinggan ang pag-uusap ng lalaki at ng kanyang mommy. Nagulat siya sa sinabi nito. Kukunin daw siya nito sa mommy niya? Hindi siya makakapayag na mahiwalay siya sa mommy niya. Umiiyak, tumakbo siya papalapit sa ina. Sinipa niya na malakas sa lalaking nakahawak sa mommy niya. Bitiwan mong mommy ko, hindi mo ako makukuha sa kanya. Humahagulhol na sabi niya rito. Yumakap siya na mahigpit sa mga binti ng ina. Mabilis binitiwan ni Tyrone sa Alondra at saka yumuko at hinarap ang umiiyak na bata. Anak, sabi ni Tyrone. Tinangka niyang aluin ng bata ngunit tinabig nito ang kamay niya. Bad ka? Inaahoy mo si mommy? Ako ang daddy mo. Ayoko na magka-daddy kung ilalayo mo lang si mommy sa akin. Umalis ka na lang. Hindi ko kailangan ng daddy kung kagaya mo rin lang. Hindi ako sasama kahit kailan. Kinarga ni Alondra si Debbie. Hinagod ang buhok at hinawakan ang mukha niya. Anak, hindi masamang taong daddy mo.
Sige na, kausapin mo siya para magkakilala kayo mabuti. Mommy, hindi ako sasama sa kanya. Umiiling na sabi naman ni Debbie sa ina. Tinignan ni Alondra si Debbie. Hindi kanya kukunin sa akin, anak. Hindi ako papayag. Giit nito at saka nilingon si Tyron. Promise? Hindi mo ako ilalayo kay mommy? Nakikiusap na sabi ng bata kay Tyron na dahil na ito sa kwarto para matulog. Tumango siya. Pinky promise? Sabi nito at tinaas pa ang pinky finger. Napilitan siya makipag-pinky promise dito. Tsaka lang pinikit ng bata ang mga mata nang mapanatag ito sa pangako niya. Naisip niya very traumatic ang bata sa mga sinabi niya. Imagine, pinagbalakan niya itong ilayo kay Alondra. Nang matiyak na nakatulog to na mahimbing, saka lang siya lumabas ng kwarto nito. Tinatnan niya doon sina Almira at ang anak nito na nakatulog na sa sofa. I'm sorry kung nasira ko ang outing ninyo. Aniya sa mga ito. But I promise, i-refund ko ang lahat ng mga nabayad ninyo sa hotel. Ako na rin ang bahala na mag-book next week para sa outing ninyo. Sabi niya sa mga to at saka napatingin kay Alondra. Can we talk about Debbie? Hesitant tong kumilos ngunit tinapekto ni Almira kaya sumunod to sa kanya sa balkonahe. I'm sorry kung natakot ko ang bata. In fact, mas lalo nga itong naging maganda sa paningin niya. Nagalit lang ako na bakit kailangan na itago mo pa sa akin ang tungkol sa kanya. Natatakot kasi ako na baka kuhanin mo sa akin si Debbie kapag nalaman mo na nagkaanak tayo. Halos paanas lamang nasabi nito sa kanya. Hindi siya nagsalita. Nakita niya ang kabutil ng mga luha sa gilid ng mga mata nito. He was tempted to shed the tears on her eyes pero pinigilan niya ang sarili. Lalo pa nga't alam niya na masyadong vulnerable ang emotions niya sa ngayon. Kaya't nagdesisyon akong itago na lamang ang totoo. Hanggang kailan ka mabubuhay sa kasinungalingan? Tanong niya rito. Napakagatlabe si Alondra. Nagulat ang lahat na si Mrs. Agnes Stevenson na malaman na nagkaroon siya ng anak kay Alondra. Pinakilala niya ang anak sa buong pamilya. Tuwang-tuwa ang mga anak ng Kuya Fred niya sa bagong pinsan. Matabil si Debbie, gayon din ang mga anak ng Kuya Fred niya, kung kaya't mabilis na nagkasundo ang mga to. Hinila siya ng mga magulang sa isang sulok na maging abala si Debbie sa pakikipaglaro sa mga pinsan nito. Papayag kang sa babaeng yon lumaki ang anak mo? Sita ng mommy niya. Gusto mo bang mahawa sa ugali ng pamilya niyang apo ko? Hindi ako papayag, Tyron. Tamang mommy mo, iho. Kailangan kunin mong custody ng bata. Hindi tama na lumaki siya sa ganong klaseng pamilya. Mga scammer sila. Sabi naman ng daddy niya. Ma, Dad, nangako ko kay Debbie na hindi ko siya ilalayo kay Alondra. Ayokong sirain ang pangako ko sa anak ko, lalo pat unti-unti ko palang kinukuha ang tiwala niya. Mahinang sabi niya sa mga ito. Pero paano naman ang kinabukasan ng apo ko? Akmang kabutihan ito ang ituturo ng nanay niya sa kanya, ang manggancho at magloko ng mga tao. Nagpoprotesta ang sabi ng ina niya sa kanya. Ma, please, hayaan niyo ako magdesisyon ng tungkol sa mga bagay na yan. Sa ngayon, gusto ko lang maramdaman ni Debbie ang presence ko sa buhay niya. Pakiusap niya sa ina at saka nilapitan ng anak na nakikipaglaro sa mga anak ng Kuya Fred niya. Si Jennifer naman nakita niyang nag-e-effort na mapalapit sa bata. So far, masaya siya nagkakasundo nito si Debbie. Kinahapunan, inihatid niya na ang bata pauwi sa ina nito. Ganito ba palagi ang setup? Hindi ba pwedeng hiramin mo na isang buwan ng bata? Hindi ganitong araw mo siyang isasauli sa ina niya? Himutok ni Jennifer habang patungo na sila sa bahay ni Alondra. Mula sa rear view mirror, sinulipan niyang natutulog na anak at saka bahagya. Bumaling kay Jennifer, ginagap ang isang kamay nito. Intindihin mo sana ang feelings ni Debbie. Hindi pa siya sanay sa atin. Mabuti nga at napapayag kong sumama sa bahay ni na mommy. So palaging ganito? Nagtatampong tanong nito. Parang gusto ko tuloy. Isipin gumagawa ka lamang ng dahilan para araw-araw makitang babaeng yon. Paratang nito sa kanya. Jennifer, humalokip-kip ito. Bumantong hininga siya ng malalim at nag-concentrate na lamang sa pagmamaneho dahil alam niya na kapag nagpaliwanag pa siya baka mahantong lamang sa hindi pagkakaunawa ng pag-uusap na lang ito. Hindi mapakali si Alondra habang hinihintay ang pagdating ni Debbie.
Pumayag siya na ipahiram ang bata kay Tyron, ngunit marami pa ring agam-agam maglalaro sa utak niya, lalo pa't galit ang buong pamilya nito sa kanya. What if hindi na nito isauli ang bata? Hindi siguro niya alam kung anong gagawin niya sakali mang mangyari iyon. Baka mabaliw siya kapag nagkataon. Binuksan niya ang pinto at nakatayo siya doon habang naghihintay sa pagdating ng mga to. Nangako to na ibabalik nito sa kanya si Debbie, kaya umaasa siyang tutuparin ni Tyron ang pangako na yan. Nakahinga siya na maluwag nang makitang paparating na sasakyan ni Tyron. Sasalubungin sana niya ang mga ito, ngunit nakita niya sa loob ng sasakyan ni Jennifer kung kaya napaatras na siya. Pumarada ang sasakyan ni Tyron. Bumaba ito. Kinuha sa passenger seat si Debbie na tulog na tulog. Bumaba na rin si Jennifer at sinundan si Tyron. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa, saka umirap sa kanya at bumaling kay Tyron. Magiging busy na tayo para sa darating nating wedding, hindi ba, Tyron? By the way, pinaalam mo na ba kay Debbie ang tungkol doon? Pwede natin siyang maging flower girl. What do you think? Hindi ito sinagot ni Tyron. Sa halip, tuloy-tuloy lang ito sa kwarto ng bata para ihiga ito doon. Mistula tong napahiya sa inasal ni Tyron, kaya't waring sa kanya ibinunton ang inis nito. Baka akala mo porket may anak kayo ni Tyron mapapatawad niya ng lahat ng mga kasalanan ninyo ng pamilya mo sa kanya. Babala na Jennifer sa kanya. Di ko na inaasahan ang kapatawaran niya at gusto ko maging malinaw sa'yo na wala akong interes sa kanya kaya't sa'yo na siya kung yan ang kinatatakot mo. Matapang na sagot niya rito. Napangisi ito. Mabuti na yung malinaw. Tsaka for sure, kinukuha lang ni Tyron ang loob ng anak niyo. Pero pasasan ba't gagawa siya ng paraan para mailayo sa inyo si Debbie? Sumilay ang takot sa kanyang mukha. Kaya wag kang maging masaya sa ginagawang to ni Tyron. Hindi kanya mapapatawad kahit kailan. Sabi pa ni Jennifer sa kanya. Mabait naman sila sa akin, Mommy. Tsaka funny rin yung mga cousins ko. Pati sina Lolo at Lola, love na love ko. Sabi nila, ipapasyal daw nila ako sa Disneyland. Excited na sabi ng bata sa kanya. Natigilan siya. Kung ano-anong naiisip niya habang nakikinig kay Debbie. Tinignan niya to na mabuti. Anak, kapag hiniling ng daddy mo na sa kanya ka na lang, sasama ka ba sa kanya? No, ayokong iwan ka, Mommy. Pero hindi kita kayang dalhin sa Disneyland. Yung mga pinsan mo doon kung sansang bansa na nakakapunta kasi marami silang pera. Mamahalin yung mga gamit nila. Mommy, promise me, hindi mo ako ibibigay sa kanila? Nakikiusap na sabi ng bata sa kanya. Niyakap niya na mahigpit ang anak. Sino ba namang ina ang papayag na ipamigay ang pinakamamahal niyang anak? Mahal na mahal kita, anak. Kung pwede nga lang, araw-araw na lang kitang kasama, pero kailangan kong mag-work at kailangan mong pumasok sa school. Nangako si Daddy na mamamasyal tayo sa beach kasi sinira niya yung outing dapat natin last weekend. Hindi ba, Mommy? Hindi natin siya kasama paglabas natin ng Tita Almira mo. Humaba ang nguso nito. Sabi niya kasi tuturuan niya ako na mag-swimming Sunday. Nagulat si Alondra na maaga pa lang naroon na si Tyron sa bahay nila. Sasama daw to sa outing nila para makapag-bonding ni Debbie. Nagprotesta man ang kalooban niya, wala siyang nagawa, lalo pat nakita nga niya ang kasiyahan sa mga mata ng anak niya. At dahil may nasakyan ito, doon na sila sumakay ni Debbie. Napilitan siyang umupo sa unahan habang si Debbie nasa backseat. At ewan kung bakit hindi niya mapigilan ang kabang nararamdaman, lalo pat dalawang di pa lamang pagitan nila ni Tyron. Mommy, Daddy, we are one happy family. Sigaw ni Debbie sa likuran. Awkward na napatingin siya kay Tyron at namumula mukhang inayos ang seatbelt sa bewang niya. Nanonood ang mga titig nito na magtamang kanilang paningin, kaya't parang sinisilihan siya sa kanyang sinapupunan. Kahit malamig ang aircon ng sasakyan, parang pinagpapawisan siya. Mommy, Daddy, bakit po kayo naghiwalay? Curious na tanong ni Debbie. Nagumindig siya sa tanong na iyon ng anak. Never na itanong yon ni Debbie sa kanya kaya hindi niya inaasahan. Itatanong yon ng bata sa kanila. Anak, you are too young to understand the truth, Debbie. Narinig niyang sagot dito ni Tyron. Kapag medyo malaki ka na, itanong mo ulit yan sa mommy mo, baka sakaling sabihin niya sa'yo totoo. May himik ng sarcasm na dagdag nito.
Bagyatong lumingon sa kanya at saka muling nag-concentrate sa pagmamaneho. Hindi siya umimik pero yun na yata ang pinakamahabang biyahe nila patungong Batangas. Di naman niya masawi ang bata sa katatanong nito. Saan ba kasi ito nagmana ng kadaldalan? Daddy, love mo po ba si Mommy? Tanong mula ni Debbie. Parang gusto niyang lumubog mula sa kinaupuan. Pinatilatan niya na mata ang anak. Mommy, masama bang magtanong? Tugon naman nito sa kanya. Pulang-pula ang kanyang mukha. Kung di po siguro kayo nag-away, ang sese natin lalo. Hindi ba, Daddy? Pero bakit nga po kayo naghiwalay? Pwede ko po bang malaman? Baka kasi pwede po kayo maging mag-asawa ulit? Napakayumos ng kanyang mga palad upang pawiin ang tensyon na nararamdaman niya. Bakit ba ang daldal-daldal ni Debbie ngayon? Hindi siya handa sa mga tanong nito. Baka isipin pa ni Tyrone tinuturuan niya to ng sasabihin dito. Nakita niyang bahagya siyang tinapunan ng tingin ni Tyrone, tsaka tinignan sa rearview mirror si Debbie. Alam mong girlfriend ko ang Tita Jennifer mo, hindi ba? Sabi ni Tyrone dito. Pinandilatan ng mga mata ni Alondra sa Debbie. Saan ba nito nakukuha mga ganong tanong? Baka isipin pa ni Tyrone, tinuturuan niya ang bata. You already know that Tita Jennifer and I are getting married, right? Sagot ni Tyrone dito. Kahit alam niya na yon, parang sakit-sakit pa rin sa kanyang marinig yon mula kay Tyrone. Di naman na siya umaasa, pero sana lang di na sila muling mag-cruise ang landas para kahit papaano, hindi ganito kasakit ang nararamdaman niya. Ngunit sa tuwing makikita niya ang ningning sa mga mata ni Debbie, sa tuwing kasamang ama na iisip niya, kailangan talaga niya magsakripisyo alang-alang sa kaligayahan ng anak. I know, Daddy, pero nagkibit balikat to. Sabagay, marami namang suitor si Mommy eh. Mas mabuti na nga kay Tita Jennifer ka na lang, kesa naman palagi kayo mag-away ni Mommy. Namumulal na ang mga pisngi niya sa sobrang katabila ng anak. Mommy, hindi ba binibigyan ka rin ng flowers si Tito Raymart? Tsaka yung anak ni Mayor, di ba may crush din yun sa'yo? Sabi nito at bahagya pang humagikig. Ang dami mo talagang suitors, Mommy. Ang ganda-ganda mo kasi. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat, Mommy. Hindi siya umiimig. Pero gustong-gusto niya ng takpan ng bibig ni Debbie. Marami pa lang manliligaw ang mommy mo. Sabi ni Tyrone na bahagyang tumingin sa kanya. Di niya alam kung galit na nakita niya sa mukha nito or guni-guni lamang niya yon. Marami sigurong perang suitors ng mommy mo, ha, Debbie? Binigyang nilingon siya ng bata. Saka muling hinarap ang pagmamaneho. Oo, mayayaman ang suitors ni mommy. Hindi ba, mommy? Nakita niya ang mapaklang ngiti ni Tyrone. Mabuti yun para magkapera ng mommy ang mommy mo kapag nakapag-asawa naman ng mayaman. Nangiinsulto ang tonong sabi nito. Napahumindig siya. Hindi ako mukhang pera. At pwede ba? Huwag mo na nga akong pagsasalitaan ng ganyan, lalo na kapag kaharap ang anak ko. Ines na sabi niya rito. Oops, nag-aaway po ba kayo? Curious sa tanong ni Debbie sa kanila. Natahimik sila ni Tyrone. Di naman kailangan ng pera ni Mommy. Galing sa suitors niya kasi may work naman si Mommy. Si Lola Melinda naghahanap ng mayamang mapapangasawa. Bumungis-ngis na kwento nito. Kaso matanda na si Lola kaya walang magkakagusto sa kanya. Mukhang di na paawat si Debbie sa pagkukwento sa ama. Maya-maya nakatulog na rin ito. Kamusta na ang mama mo? I hope hindi na siya lulong sa bisyo. Ani Tyrone. This time ay casual na lamang ito habang nakikipag-usap sa kanya. Paminsan-minsan na kay Ate Elmira siya pero madalas doon siya sa bahay ng kaibigan niya tumutuloy. Marami ka palang mayamang na suitors, bakit di ka pa nag-aasawa? Tanong nito. Napakurap siya. Hindi porke may mayaman akong manliligaw, kailangan pakasalan ko na. Sarcastic na sagot niya rito. Really? Mapakla naging tawa nito. Come on, Alondra, wag na tayo maglokohan pa. Hindi ba yung criteria niyo magkakapatid sa paghahanap ng lalaki? Nakakalokong tinging pinukol nito sa kanya. Nag-init naman ang pisngi niya. Kung hanggang ngayon, ganyan pa rin ang opinion mo, tungkol sa pagkatao ko wala na ako magagawa. Paniniwala mo yan. Hindi ko kailangan ipaliwanag ang sarili ko sa'yo. Ngumisi ito. Yeah, at kahit naman magpaliwanag ka, alam ko na ang totoo mong pagkatao. And your point is? Tanong niya at saka napailing. Bakit ba natin kailangan pagtalunan at ungkatin ang isang bagay na matagal nang tapos? Narito tayo para kay Debbie. No more, no less. It is no use na pagtuunan natin ng mga bagay na wala ng bearing. At kung perang criteria ko sa paghahanap ng lalaki, so be it, kung yun ang opinion mo.
Ano naman ngayon, kung gusto ko na mayamang lalaking mapapangasawa? Bakit? Pinapakialaman ba kita sa Jennifer mo? Mainit na ulong sumbat niya rito. Hindi niya gusto na mahalata nitong nagsiselos siya kay Jennifer, ngunit waring yun ang lumalabas sa tono ng pananalita niya. At pwede ba, wag na wag mo akong insultuhin sa harapan ng anak ko? Anak natin si Debbie, sabay tayo nang buuin siya. Paalala nito sa kanya. In fact, minsan mas malakas ka pang umungol kaysa sa akin. Pinamulahan siya ng mukha. Nilingon niya si Debbie. Mabuti na lamang at himbing na himbing itong natutulog. May katuwaan sa mga mata ni Tyrone nang tingnan siya. Ang bilis ng pagligodo ng dibdib niya, lalo na maalala ang mga gabing nakikipagniig siya rito. Naparunok siya at saka umayos ng upo. Naalala mo na ba? Tila nakakalokong tanong ito. Nag-init ang kanyang mukha. Maya-may narinig niya tumunog ang phone nito. Hello, Jennifer. Binaling niya ang paningin sa may bintana ngunit alerto ang kanyang mga tenga habang naririnig ang pag-uusap ng dalawa at tila ba hinihiwa ang dibdib niya ng mga oras na iyon. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi upang wag siyang maiyak dahil hindi maiwasan na maalala niya ang mga sandali nung hindi pa ito galit sa kanya. Kaya alam niya kung paano ito magmahal at namimiss niya ang mga sandaling iyon. May mga gabi ngang hinahanap-hanap niya ang mainit itong mga bisig.